Hindi po obra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. No-show pa rin sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Quiboloy. Sa ipinadalang sulat ng abogado ni Quiboloy, hiniling nito na bawiin ang inilabas sa sapina laban sa religious leader. Nakasaad sa liham na kung dadalo si Quiboloy sa komite na tila idineklara na umano siyang guilty, labag umano ito sa constitutional rights ng pastor laban sa self-incrimination at presumption of innocence. Pero hindi kumbinsido rito si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros dahilan para ipakontempt si Quiboloy. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Pero tinutulan naman ito ni Senator Robin Padilla. Ang aking pong mga kadahilanan para humingi ng una ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang. Kinilala naman ni Senator Hontiveros ang pagtutol ni Senator Padilla. Paliwanag niya, batay sa Senate rules, mayroong 7 araw si Senator Padilla para makakuha ng suporta mula sa mayorya ng mga miyembro ng komite para baliktarin ang contempt order kay Quiboloy. Dahil mayroong 14 na miyembro ang Senate Committee, kailangan ng 8 boto para tuluyang mabawi ang pagpapakontempt kay Quiboloy at ang hiling na ipaaresto ito. Panawagan ngayon ni Senator Hontiveros sa mga kapwa niya senador. Manindigan kasama ng ating mga kababayang biniktima ni Quiboloy para i-sustain yung pag-cite sa kanila in contempt. Samantala, 2 mga dating miyembro ng KOJC na pawang nasa ibang bansa ang tumestigo sa pagdinig kanina. Si Reynita Fernandez na isang domestic worker sa Singapore, hiningian umano ng aabot sa 2,500 Singaporean dollars nang muling umanib sa KOJC noong 2016. Bukod sa kota sa nireremit na pera, may mga dummy employer din umano na binabayaran sa Singapore para lumabas na legal ang pagsusolicit ng pera ng full-time workers na ipinapadala roon. Everything we do, like mag-loan, mag-solicit, pagtinda, everything that earns money. Kahit magbalib-balintong ka, basta may money ka na i-remit sa kanila. And individually, you are given a certain quota. Ang promises po ni Pastor sa amin, if we dedicate ourselves during the time of month of blessings, it is equivalent of 10 years of blessings sa mga buhay namin. Bukod dito, gumagamit din umano ang KOJC ng ibang bank accounts para makapagpadala ng pera sa Pilipinas. Bagay na tingin ni Senator Hontiveros, posibleng kaso ng money laundering. Si Dindo Makiling naman nagbitiw sa pwesto noong 2019 bilang Executive Director ng Children's Joy Foundation na itinatag umano ni Quiboloy. Base sa kanyang salaysay, umabot na umano sa 1 million Canadian dollars ang ipinadala nilang pera sa Pilipinas na hindi naman umano napupunta sa mga mahihirap at hindi umano may paliwanag kung saan napunta. Sabi ko, ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi yun talaga sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niluloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Isiniwalat din ito ang umano'y marriage scam sa mga miyembro. Meron pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Quiboloy na puro peke. Dito lang po sa Canada ha. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili sa bansa illegally. Kasi illegal na nga sila pumasok po dito eh. Samantala, nagprotesta naman kanina sa harap ng Senado ang ilang taga-suporta ni Quiboloy. Sigaw nila, hustisya para kay Quiboloy at magbitiw sa pwesto sa Senator Hontiveros. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ang Anti-Money Laundering Council at Department of Migrant Workers habang ilang panibagong testigo rin ang nakatakdang iharap ng Senadora. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.